Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi Nanunood ka rin ba ng Batang Quiapo? Pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPG's Batang Quiapo. David, paliit na ng paliit ang mundong ginagalawan nito dahil walang kamalay-malay itong si David. Sa kanyang pinapakasalan na pamilya ay nandoon din ang kanyang mortal na kaaway na itong ating bidang si Tanggol at Lula Tinding. Sa pagkakataong ito, habang itong ating bidang si Tanggol nakapagdesisyon ito na hindi siya kakalas sa mga kabalyero dahil delikado nga daw ang kanilang mga buhay sapagkat magagamit nila ang grupo nitong si Senyor Facundo dahil kung sakaling kakala sila at magtayo ng sariling grupo, hindi pa nga daw nila kakayanin. Lalo na wanted sa mga kapulisan ang mga kaibigan ng ating bidang si Tanggol. Dahil sa pagkakataong ito, itong ating bida ay palagi itong pumupunta sa mansyon ng mga kabalyero. Sumasama at pinasama pa talaga ni Senyor Facundo itong ating bidang si Tanggol dahil dito nararamdaman ni Tanggol na maganda ang pakikisama ni Senyor Facundo sa kanila at mismong alagang-alaga ang mga tauhan ni Senyor Facundo, kaya nagustuhan nila Tanggol. So primo ang pamamalakad ni Senyor Facundo, kaya naman sa pagkakataong ito hindi nga inaasahan dito rin magkakatagpo itong si Lula Tinding at Tanggol, kung saan ay itong si Senyor Facundo magugulat ito dahil si Tanggol at Tinding ay magkakakilala. Mapapatanong itong si Senyor Facundo kung kaano-ano itong si Tanggol at Lula Tinding. Mapapasabi lang naman itong si Tanggol na ito ang kanyang lula, napakatagal niyang hinahanap. Ngunit itong si Senyorita Catherine agad itong lumabas sa kanyang kwarto dahil ganap na nga itong Montenegro sapagkat kasal na sila ni David at itong si Catherine, pero hindi sumasama itong si Catherine sa mansyon ng mga Montenegro sapagkat lagi lang itong nagpapaiwan dito sa mansyon ng mga kabalyero sapagkat hindi nga mahal at talagang hindi type nitong si Catherine itong si David. Gulat na gulat itong si Catherine habang nagkikwentuhan itong si Lula Tinding at itong ating bidang si Tanggol. Hindi makapaniwala itong si Catherine na si Tanggol at Lula Tinding ay magkakakilala, pero ito ay maglula pala. Mapapatanong itong si Senyorita Catherine na kung saan ay magkakakilala pala daw umano ang dalawang ito, at dito na rin sasabihin nitong si Catherine kay Lula Tinding na si Tanggol ang tumulong sa kanya doon sa Quiapo kung saan ay ninakaw ang kanyang dalawang maliit na bag kung saan ay puro gamit na pangmayaman ang naturang laman noon. Kaya itong si Tanggol ay may malaking utang na loob itong si Senyorita Catherine dito. Agad naman silang nagkikwentuhan. Napapatanong itong ating bidang si Tanggol kung sino nga ba daw umano ang kanyang pinapakasalan sapagkat nagulat itong si Catherine na ang kanyang pinakasalan na si David ay kapangalan ng ating bidang si Tanggol. Nagtatanong kasi itong si Senyorita Catherine kay Lula Tinding kung ano nga ba daw umano ang pangalan ng kanyang apo, yung kaharap nila mismo. Sa ngayon mahiya pa yata si Catherine tanungin kay Tanggol kung ano ang kanyang tunay na pangalan. Agad namang sinagot nitong si Lula Tinding sapagkat mabait nga itong si Catherine sa kanya, kaya sinusuklian niya ito ng mas lalong mabait.
At dito sinabi ni Lula Tinding na si Tanggol nga daw umano ito ang palayaw ay Tanggol, pero ang totoong pangalan ay Jesus Nazareno. Di magiba nan lalaki ang mata nitong si Catherine, sapagkat ang pangalang Jesus Nazareno ay yun din ang kanyang pinapakasalan, pero ang masaklap ang nakalagay sa cellphone nitong si Catherine, yung sila ay nagchat-chat, pangalan mismo ni David. Alam na yata ni Catherine na itong si David ay nagpapanggap lamang ito bilang Jesus Nazareno. Kaya dito napapaisip itong si Catherine kung saan ay talagang sinabi niya kay Lula Tinding at kay Tanggol na rin na kung saan ang kanyang lalaking pinakasalan ay kapangalan lahat kay Tanggol. Mismong palayaw nga daw ay Tanggol rin daw. Nanlalaki ang mata ni Lula Tinding at itong ating bidang si Tanggol, sapagkat hindi niya akalain dahil mayroon siyang kapangalan at mismong palayaw niya ay ginaya na rin. Ayon kay Lula Tinding, gustong gusto nga daw umano nilang makita ang asawa nitong si Catherine sa lalong madaling panahon. Excited nang makita ni Lula Tinding ang pinakasalan nitong si Catherine, at dito agad chinat nitong si Catherine itong si David. Kailangan nga daw umano niyang pumunta rito. Nilalambing-lambing nitong si Catherine itong si David, ngunit itong si David ay nagmumukha itong laman, talaga namang nabibighan ng tudo. Dito kay Catherine wala nang ibang salita kundi sumugod agad ito sa mga kabalyero. Walang kamalay-malay itong si impostor na David habang ito ay nagmamadaling pumunta sa bahay nila Catherine. Hindi niya alam, naghintay na pala itong si Lula Tinding at Tanggol sa kanya. Agad namang sinalubong nitong si Catherine itong si David, at dito gulat na gulat itong ating bidang si Tanggol na ang kasama ni Catherine ay si David. Agad namang pinakilala ni Catherine dito kay Tanggol at Lula Tinding. Ito nga daw umano ang kanyang asawa. Ito daw si Tanggol at Jesus Nazareno. Ang totoong pangalan, Tanggol. Galit na galit. Talaga namang nanlilisik ang mata ni Tanggol, pati nga lila nito ay lumabas na rin sa tindi ng kanyang galit, kung saan ay binugbog niya ng malala itong si David, kung saan ay nagsipagtalsikan ang kanyang bunganga at agad niya itong hinawakan sa bandang liig habang inilabas nitong si Tanggol ang kanyang dila. Si Senyor Pakundo titig na titig, hindi makapaniwala, samantalang itong si Catherine nagulat ito, talagang nangungulubot ang kanyang mukha. Lula Tinding titig na titig din, talagang napapasabi na lamang itong si Lula Tinding yun nga daw ang dapat sa kanya, yung magulpi dito sa ating bidang si Tanggol. At dito agad tinanong nitong ating bidang si Tanggol itong si David, bakit nga daw umano niya ginamit ang pagkatao nitong si Tanggol. Lahat nga daw ay ginaya niya, palayaw at ang pangalan talagang kinuha nitong si David. Napakakapal nga daw umano ang mukha nitong si David. Ang mga kabalyero nga daw umano ang niluluko nito. Dagdag pa ni Tanggol, bilang ganti nga daw umano niya dito kay David ay talagang tutudasin niya ito. Napapatanong itong si Lula Tinding, bakit nga daw umano napapakasalan nitong si Catherine itong si David. At dito kwininto nitong si Lula Tinding dahil yung pumaslang nga daw umano kay Pablo, kapatid ni Catherine, ay pinaslang nga rin daw umano nitong si David. Kaya itong si Tanggol nanlilisik ang kanyang mata sa galit dahil ang taong tumusta ay walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol. Pero si Bubbles ang napagbintangan roon dahil sumama lang naman itong si Bubbles dito sa naturang mansyon. Ngunit nung sinabi nitong si Catherine na ang pangalan nga daw umanong pinaslang nitong si David ay si Samantha, si Tanggol ay talagang halos nanlumo ito sa sobrang galit. At sa pagkakataong ito, napasabi na lamang itong ating bidang si Tanggol na ikaw pala ang pumaslang
kay Bubbles, kaya agad niya itong pinilipit. Dahil sa tindi ng galit ng ating bidang si Tanggol, hindi niya ito namalayan na ito ay kanyang tutudasin na pala. Dahil kay Senyorita Catherine, nalalaman at nabubuko ang kalukuhan nitong si David, habang itong si Senyora Burara Bitina nagmamadali itong awatin itong ating bidang si Tanggol at itong si David. Pero walang magawa itong si Bitina nung ibubulgar na lahat ni Lula Tinding at itong si Tanggol na itong si David ay hindi ito totoong Jesus Nazareno, sapagkat ang totoong Jesus Nazareno ay itong si Tanggol mismo. Tauhan itong si Senyor Pakundo, aawatin pa sana nitong si Bitina, pero itong si Senyor Pakundo na mismo ang nagpigil dito kay Bitina. Hayaan na nga daw umanong ibaon ni Tanggol sa hukay itong si David, sapagkat hindi nga daw ito ang totoong Montenegro. At sa pagkakataong ito, napaisip itong si Senyor Pakundo na baka si Tanggol ang totoong Montenegro at ito ang kanyang totoong anak. Ngunit nung tinanong nitong si Lula Tinding itong si Senyor Pakundo kung sino nga daw umanong Montenegro ang nagiging tatay nitong si David, agad namang sinabi nitong si Senyor Pakundo na si Ramon Montenegro, at agad naisip nitong si Lula Tinding na si Ramon Montenegro ang bumanat sa kanyang anak na itong si Marites, kung saan ay winasak ng husto ni Ramon Montenegro, at ang anak nila nitong si Ramon at Marites ay walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol sa ngayon. Habang pinilipit ngayon ni Tanggol ang liig nitong si David, sinabi lang naman ni Lula Tinding na ang tatay nga daw umano ni Tanggol ay buhay na buhay. David hindi makapagsalita dahil bawat buka ng bungangan nitong si David ay kamao ang isasapol ni Tanggol dito. Sa pagkakataong ito, pinaliwanag ng gusto ni Lula Tinding dito sa ating bidang si Tanggol kung bakit naging tatay niya itong si Ramon Montenegro, samantalang itong si Senyor Pakundo at itong si Bitina napapanganga. Ganon rin itong si Senyor Pakundo, lalong lalo na itong si Senyora Burara Bitina, dahil kulang na lang itato sa kanyang mukha ang pira para magmumukhang pira ito. Pira ng mga Montenegro ang hinahabol nito, pero sa pagkakataong ito ay nalaman na nitong si Bitina na itong si David ay isa pala itong impostor, nagpapanggap lang pala ito bilang Tanggol o Jesus Nazareno. Nabubuko na, walang takas, yaring-yari na ni Tanggol itong si David, samantalang itong si Bitina ay biglang napapaatras ito, nagsisisi ng todo itong si Burara Bitina na pinapakasal niya ang kanyang anak na itong si Catherine dito sa impostor na si David. Nagpupumiglas pa sana itong si David dahil ayaw niya ngang matusta, pero siya ay walang kawala dahil napapalibutan lang naman ito ng mga tauhan ni Senyor Pakundo. Kaya yan ang ating sabay-sabay natutukan, dahil lahat ng iyan ay mangyayari dahil sa nalaman nitong si Senyor Pakundo ang matinding kalukuhan nitong si David. Napapatawag na lamang itong si Senyor Pakundo dito kay Ramon Montenegro, kung saan ay sasabihin lang naman nitong si Senyor Pakundo dito kay Ramon Montenegro na ang kanyang anak ay isa pala itong Piki, sapagkat ang totoong pagkatao nito at ang totoong pangalan ay David, dahil ang anak na tunay ni Ramon Montenegro ay hawak mismo nitong si Senyor Pakundo, sapagkat kayang-kaya nga daw umano patutunayan ng lula ng dalawang magkakapatid na ito, na itong si David at Tanggol. Gulat na gulat itong si Ramon Montenegro sa sinasabi nitong si Senyor Pakundo, hindi makapaniwala sapagkat itong si Ramon ay nabibilog na ng husto ni David ang mga ulo nito, kung saan ay paniwalang paniwala itong si Ramon Montenegro na ang pinakilala ni Olga
na kanyang anak na itong si impostor na si David ay ito talaga ang kanyang tunay na anak. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon itong si Ramon Montenegro na pumunta sa mansyon ng mga kabalyero upang alamin at talagang usisahin dito kay Lula Tinding kung sino ba talaga sa dalawang ito ang kanyang tunay na anak. At dito na rin malalaman ni Ramon Montenegro na si Tanggol ang kanyang anak na ito ay totoong Jesus Nazareno, sapagkat si Lula Tinding lang naman talaga ang magpapatunay kung sino sa kanila ang totoong Tanggol.